Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 13, 2026 Tuesday. Anumang oras posible nang maging bagyo ang low pressure sa may timog silangan ng bansa at inaasahan sa mga forecast na patuloy pa itong lalakas. Naglabas na rin ng update dito ang Pag-asa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, shear line ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, habang ang northeast monsoon o amihan ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Sa Mindanao naman, aktibo ang Intertropical Convergence Zone sa katimugang bahagi, kaya inaasahan ang mas madalas na mga ulap-ulan doon. Sa ibang panig ng bansa, easterlies ang nangingibabaw bilang pangunahing nagdadala ng halumigmig at paminsan-minsang thunderstorm. Dahil magkakaiba ang pinanggagalingan ng mga sistemang ito, magkakaiba rin ang magiging takbo ng panahon kada rehiyon. Para sa Cagayan, Isabela at Aurora, maulap ang kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Shear line ang dahilan, kaya asahan ang mga tuloy-tuloy na buhos sa madaling araw at umaga, lalo na sa mga coastal area at gilid ng bundok na nakaharap sa Pacific. Pagsapit ng tanghali hanggang hapon, maaari pa ring may panandali ang pagbugso ng ulan kapag uminit ang ibabaw at nagkaroon ng dagdag na moisture convergence. Sa Davao Region, maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms ang aasahan dahil sa ITCZ. Ang ITCZ ay linya kung saan nagsasalubong ang hangin mula timog at hilaga sa tropiko, kaya mabilis magbuo ng towering clouds tuwing sapat ang init at halumigmig. Typical ang pattern dito, bahagyang maaliwalas o mataas ang ulap sa umaga, iinit sa tanghali, at lalabas ang mga thunderstorm cell sa hapon. Posible ang sunod-sunod na ulan na may kasamang thunderstorm at mabilis na pagbabago ng lakas ng hangin kapag may downdraft mula sa bugso ng ulan. Dahil sa katangian ng ITCC, hindi pantay-pantay ang distribution ng ulan. May barangay na mahina lang, may barangay na mas bubuhusan ng mas matagal. Sa Cordillera Administrative Region at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maulap na langit na may light rains dahil sa northeast monsoon. Ito ang pino at tuloy-tuloy na ambon o mahinang ulan na karaniwang nararanasan tuwing amihan season. Madalas itong dumarating sa madaling araw, tumatagal hanggang umaga at humuhupa bandang tanghali. Hindi ito sobrang lakas, ngunit sapat para magpanatili ng wet roads at malamig na simoy, lalo na sa mataas na lugar ng Benguet, Ifugao at Mountain Province. Sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy na langit na may isolated light rains, dulot pa rin ng northeast monsoon. Dito, mas mahina ang moisture supply kaya may mga kunting ambon. Kung may dumaan na mahinang low cloud band mula dagat South China Sea, pwedeng magkaroon ng maikling buhos. Pero mabilis din itong lumalabas. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy hanggang cloudy na langit na may isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Karaniwang pattern ang mas maliwanag sa umaga, iinit sa tanghali at saka uulan ng biglaan sa hapon hanggang gabi. Mas ramdam ito sa mga lungsod na malapit sa coastal o may urban heat island effect dahil mas aktibo ang pag-akyat ng hangin at pagbuo ng ulap. Kapag may na-trigger na convergence sa hangganan ng amihan at easterlies, pwedeng umusbong ang mas organisadong cell na magdudulot ng mas malakas na buhos sa maikling oras. Sa lagay naman ng hangin at karagatan para sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, katamtaman hanggang malakas ang hanging northeast. Dahil dito, moderate to rough ang dagat na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 3.5 meters. Sa silangang bahagi ng Mindanao, katamtaman hanggang malakas din ang ihip mula northeast hanggang north. At ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 2.1 hanggang 3.1 meters. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula northeast hanggang north, kaya slight to moderate ang karagatan, karaniwang nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang mga numerong ito ay gabay sa pangkabuuang kondisyon. Maaari pa ring magbago sa maikling oras kapag dumaan ng thunderstorm outflow na pansamantalang nagpapachapi ng dagat malapit sa malalakas na buhos. Sa latest tropical cyclone threat potential update na inilabas ng Pag-asa,
para sa week 1 mula January 12 hanggang January 18, 2026. Walang TC like Vortex o TCLV sa loob ng PMD sa panimulang sandali. Gayunman, ipinapakita ng mga modelo na may TCLV1 na mabubuo sa silangang hangganan ng TCAD. Ayon sa guidelines, ang TCLV1 ay inaasahang papasok sa PAR at kikilos patungong Caraga at Eastern Visayas na may moderate to high na posibilidad ng pagiging ganap na tropical cyclone sa loob ng week 1. Para sa week 2 mula January 19 hanggang January 25, sinasabi na ang TCLV1 ay lalapit pa sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at Southern Luzon bago mag-recurve pa hilagang silangan na may patuloy na moderate to high likelihood ng pag-develop bilang ganap na tropical cyclone. Sa ganitong track scenario, lumalabas na mas magiging malawak ang dala nitong ulan sa Pacific facing zones habang ang mismong core ay maaaring hindi tuluyang tumama sa malawak na bahagi ng kalupaan kung mabilis ang recurvature. Kung sisilipin natin ito gamit ang mga international weather model, gamit ang European model na mas accurate sa medium range forecast, ang low pressure ay nakapwesto sa timog silangan ng Mindanao area. Ipinapakita ng forecast, nakikilos ito pahilagang kanluran habang unti-unting nag-oorganisa ang sentro. Habang lumalapit, inaasahan ang pag-develop nito bilang bagyo. At kapag nangyari yon, bibigyan ito ng pangalan na Bagyong Ada. Sinasabi sa forecast na maglalaro ang antas ng lakas nito sa tropical depression hanggang tropical storm. Hindi inaalis ng guidance ang posibilidad na umabot sa severe tropical storm kung pabor ang sea surface temperature, sapat ang moisture, at kontrolado ang vertical wind shear. Subalit sa pinakabagong datos ng European model, hindi ipinapakita na tatama ang core sa mismong kalupaan. Nangingibabaw ang senaryo na hahagipin ng outer rain bands ang silangang bahagi at saka ito liliko pahilagang silangan palabas. Kapansin-pansin, may ibang modelo ring nagsasabing maaaring maglandfall sa Eastern Visayas at Bicol Region Corridor bago mag-recurve. Dito pumapasok ang pagkakaiba ng steering flow at posisyon ng shear line. Kung medyo mas mahina ang Amihan Ridge o kung magbabago ang lokasyon ng subtropical high, pwedeng magdulot ito ng mas inland na landfall bago ibaling paakyat ang bagyo. Kung mas matibay naman ang hilagang steering, mas maaga itong liliko sa dagat at lalayo ang core habang nananatiling apektado pa rin ng rain bands ang Pacific side. Dahil nasa lead time tayo na higit pa sa ilang araw, natural na may spread ang mga track. Ang mahalaga pare-pareho ang general message, may bagyo na paparating at nabubuo sa timog silangan ng Mindanao, kikilos pahilagang kanluran at malakas ang tsansa ng recurvature pahilagang silangan habang naglalapit ang week 1 at week 2. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panunood at patuloy po tayong mag-ingat.